Pagbati sa inyo, Misteri, at sa bumubuo ng misteryo sa Dilim TV. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako nga po pala si Jeric, hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi ang isang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Hindi lamang ako, kundi pati na rin ang aking pamilya. Sa paglipas ng panahon, natutunan naming balewalain at kalimutan ang isang pangyayari na nagpamulat sa amin sa isang madilim at mas lihim na mundo. Isang mundong kakaunti lamang ang nakakaalam. Bago namin ito maranasan, hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Pero kapag ikaw pala mismo ang nakasaksi nito, doon mo marirealize kung paano kayang baguhin ng karanasan ang pananaw mo sa buhay. Muli, Misteri, tawagin niyo na lamang po akong Jeric at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Tanggapin na lang natin, Mando. Matanda na rin ang tatay. Naging masaya naman siya sa kanyang buhay. Alam ko naman yun, pero mamimiss ko lang talaga yung mga payo niya sa akin, lalo na pagdating sa diskarte sa buhay. Alam mo namang napakalapit ko dyan kay tatay. Ako rin po pa. Sobrang namimiss ko po si Lolo. Sayang, hindi na niya maaabutan na ikasal ako. Wala ka pang nobyo? Kasal agad ang iniisip mo? Kahit na, syempre, yun ang pinapangarap ko. Kumpleto sana tayo kapag kinasal ako eh. Kaso, hindi na matutupad yun. Umiiyak ang buong pamilya namin noon. Namatay ho kasi yung lolo ko na si Lolo Juancho sa edad na 88. Anak niya po ang papa ko na si Mando. Mayroon pang ibang mga anak si Lolo Juancho na nakatira sa malalayong probinsya. Kaya naman kami ang kasama niya sa buhay ngayon. Si Papa, si Mama, ako at ang bunso kong kapatid na si Jessica ang nakakasama at nag-alaga kay Lolo noong siya'y nabubuhay pa. Napakabuti ni Lolo, Misteri. Buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtatrabaho para sa kanyang mga anak. At kahit nang magkaapo na siya, hindi pa rin siya tumigil. Huminto lamang siya nang tuluyan ng humina ang kanyang mga buto. Bumagal ang kanyang mga galaw at madali na siyang hingalin. Pero kahit ganoon pa, hindi siya kailanman naging pabigat sa amin. Lahat ng kaya niyang gawin sa bahay ay ginagawa pa rin niya. Kung minsan nga, kahit pigilan na namin siya dahil gusto naming magpahinga na lamang po siya, ay nagpupumilit pa rin siyang tumulong sa amin. Lagi niyang sinasabi, mas masarap mabuhay kapag may nagagawa. At marahil iyon ang naging dahilan kung bakit humaba ang kanyang buhay. Kaya naman kahit puno ng lungkot ang puso namin noon, mas nangingibabaw pa rin ang pasasalamat. Masaya po kami na nabigyan kami ng Diyos ng mahabang panahon kasama si Lolo. At ang bawat alaala niya, ang kanyang mga payo, mga kwento at mga simpleng presensya niya sa bahay ay mananatili sa amin habang buhay. Dinala namin si Lolo sa isang abot kaya ngunit maayos na punerarya sa aming bayan, ang Puneraria de Paz. Ang totoo, mayroon pang isang punerarya na mas malapit sa aming lugar,
Ngunit mas mahal ang singil doon at halos palaging puno at walang bakante. Mabuti na lamang at may isang kapitbahay ang nagbanggit sa amin nito na bagamat simple at hindi kasing kilala ng iba, ay maayos naman daw ang serbisyo. Kaya naman dito na namin inilagak si Lolo hanggang sa kanyang huling araw. Pagdating namin, agad kong napansin ang itsura ng gusali. Maliit lamang ito kumpara sa ibang punerarya at hanggang 2 palapag lamang ang taas nito. Medyo kumpas ang pintura, kulay puti, ngunit matibay naman ang pagkakagawa. Sa bilang ko, misteri, may 8 pwesto ang buong gusali, 3 sa ibaba at 5 sa itaas. Hindi man ito ganon karangya, ngunit sapat na upang maging tahimik na lugar para sa isang burol. Sa simula, wala pa naman akong kakaibang nararamdaman. Sa totoo lang, mistulang karaniwan lamang na punerarya ito. Ang mga staff ay may ilan na maayos at normal lang makitungo, magalang, tahimik at ginagawa ang trabaho nila nang walang reklamo. Dumating ang unang gabi ng lamay ni Lolo. Sa loob ng Punerarya de Paz, may mahabang mesa sa gilid kung saan nakalagay ang mga pagkain. Nandoon ang malaking kaldero ng sopas, tinapay, ilang platong mani at syempre, hindi mawawala ang mga termos ng kape na paborito ng mga nagpupuyat. Nak, kumpleto na ba yung mga gamit? Nakaayos na ba yung mga styro at paper plates? Opo ma, nailabas ko na po. O siya, mag-aayos muna ako rito ha. Mamaya dadami na ang dadalaw. Ma. Oh, ano na naman yun ha? Ba't makalabit ka ng kalabit? Tingnan mo, si Tio Elmer, kasama yung kabit niya. Ay, oo nga ano. Teka, lalapitan ko muna ha. Diyan ka lang. Isa-isa nang dumating ang mga bisita. May mga kamag-anak na matagal nang hindi nagkikita, kaya nagkakamustahan na parang reunion na rin. May mga kapitbahay na nagdala ng mga kakanin at prutas. At yung mga kasama nilang bata ay naghanap agad ng pwesto para makapaglaro sa mga sulok. Habang abala ang lahat, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pamilyang pamilyar sa amin. Halos sabay-sabay kaming napatingin, lalo na si Jessica na napahinto bigla sa pagkakape. Kasama kasi doon si Daryl, ang anak ni Mang Jose at Aling Helen, na crush ni Jessica mula pa nung bata kami. Uy, si Daryl oh. Tingnan mo, di ba crush mo yan? Huwag kang maingay, kuya. Ano ka ba? Nakakahiya ka? Mas nakakahiya ka kaya. Yung itsura mo kanina, nakanganga, tulalang tulala. Halatang halata ka kaya. Pero hindi pa kami tuluyang nakakabawi sa gulat nang pumasok naman si Kathleen at ang kanyang mga magulang. Misteri, si Kathleen po yung niligawan ko dati, pero binasted ako kasi raw ay gusto niyang mag-focus muna sa pag-aaral. Well, effective naman kasi gumraduate naman siya with honors. Magpinsan po si Daryl at Kathleen, misteri, at may kaya ang mga pamilya nila. Pero kahit ganoon, naging malapit pa rin sila sa amin dahil kababata namin sila. At dahil kami ang mga magkakaedaran, naglaro kami noon ng baraha, nakahiwalay sa mga matatanda. Hindi naman po pustahan iyon, kundi pampalipas oras lang. Kuya Jeric, saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Nakapwesto ko sa may plaza. Ah, oo nga pala no. Cellphone technician ka nga pala. Sakto, yung girlfriend ko kasi nasira yung cellphone niya. Sabihin ko, sa'yo na lang namin ipagawa. May girlfriend ka na pala? Bakit hindi ko nakikita? Narinig mo naman di ba? May girlfriend na siya, Jessica.
Oo, narinig ko naman. Nagulat lang. Ito talagang si kuya oh. Bihira kasi siya magpunta sa bahay. Madalas akong nagpupunta sa kanila. Ayos pala tong si Daryl Buti ka pa. Ako kasi walang panahong magjowa ngayon Talaga lang? Walang panahon o sadyang lagi ka lang busted. Ate Kat, ilang beses mo na nga ba binasted tong si kuya? Hindi naman sa ganun. Ikaw talaga, Jessica. Oo nga, ikaw talaga. Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Sandali lang Magyosi muna ako sa baba. Ay kuya, sabay na ako sa'yo. At lumabas na nga muna kami ni Daryl. Dahil masyadong maraming nakatambay sa harapan, may ilang matatanda at mga bisitang nagkukwentuhan. Nagkasundo kaming sa likurang bahagi ng punerarya kami tumambay para hindi makabala ang usok ng aming sigarilyo. Sa likod, madilim at halos walang tao o staff. May isang malaking truck na nakaparada at sa tabi nito ay isang maliit na gusali na mistulang storage o quarters. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang kaluskos ng dahon ang mga maririnig. Habang nag-uusap at nakatambay kami ni Daryl, namataan namin ang isang papalapit na lumang van. Huminto ito sa likod ng punerarya at makalipas ang ilang sandali, bumaba ang dalawang lalaki. Binuksan nila ang likuran at inilabas ang tila malaking bagay na nakabalot sa supot. Inilapag nila ito sa isang parang stretcher, saka ipinasok sa likod ng pinto ng gusali. Nang muling lumabas ang isa sa kanila, hindi ko napigilang magtanong. Sir, bangkay ho ba yung pinasok nyo? Opo sir. Bale, palaboy ho ito na natagpo ang walang buhay sa kalsada. Talaga? Paano malalaman ng mga kamag-anak niya? Baka nga ho wala nang mag-claim ng bangkay. Nagtanong na rin ho namin, wala namang pumansin. Buti po, tumatanggap kayo kahit ganun. Pinaka-charity na ho yun ng boss namin Pinapalibing po nila kaysa naman kung saan-saan lang ilagay ng mga tao. Wow, ang bait naman ng may-ari nitong punerarya. May ganun palang gumagawa pa rin yan? Oo sir, may mga namamatay din dahil sa away o krimen. Tapos kapag walang nag-claim, kami na rin ang naglilibing. Kawawa naman kasi. Ayos pala, nakakatuwa naman. Sige ho, ipagpatuloy nyo lang yan. Natuwa naman ako sa nalaman ko, Misteri. Sa panahon kasi ngayon, marami ang gumagalaw lang kapag may kapalit na pera. Pero heto, may ilan pa rin pala na gumagawa ng tama kahit walang kapalit na halaga. Pagsapit ng sumunod na gabi ng lamay, nagsimulang magsalita na kami sa pagbabantay. Kami ni Papa ang magkasama tuwing gabi at madaling araw, samantalang si Mama at si Jessica naman ang naka-duty sa umaga. Nakasanayan ko na bandang 2:00 ng madaling araw, habang wala namang ibang bisitang dumadalaw, ay lumalabas ako at tumatambay sa likurang bahagi ng punerarya gaya ng nakaraan. Mas tahimik kasi roon, walang istorbo at tila mas preskong humithit ng sigarilyo. Mayroon din pong isang lalaki na madalas kong makasabay sa lugar na yon. Mga nasa edad 40 mahigit na siya. At galing siya sa kabilang lamay at paminsan-minsan nakikipag-usap siya sa akin. Pre, may lighter ka ba? Naubos na kasi yung sa akin Ito ubos. Salamat. Ako nga pala si Renan. Ako naman po si Jeric. Ano mo nga pala yung namatay sa inyo? Lolo ko ho. Yung sa inyo ho. Tsuhin ko. Grabe kasi yung paninigarilyo nun Dahil sa sinabi niya, sabay pa kaming napatingin sa mga sigarilyo naming hawak at saka bahagyang napatawa ng sabay. Maya-maya,
napansin namin ang isang staff ng punerarya. Nakita naming pabalik-balik siya mula sa katabing maliit na gusali papunta sa isang truck na nakaparada sa likod. May bit-bit siyang mga kahon, mabibigat at nakapila sa maayos na pagkakapatong. 3 beses siyang pabalik-balik, pero sa huli, bigla siyang nadapa. Kumalas ang isang hawak niya at bumaliktad ang kahon. Kumalat ang laman nito sa lupa. Agad naman namin siyang nilapitan ni Renan para tulungan siya. Tulungan na namin kayo, sir. Oo nga, kanina ka pa namin nakikitang pabalik-balik eh. Uy, wow, chicharon pala to. Ang sarap naman, ginutom ako bigla. Salamat ho sa mga tulong nyo. Pakiusap, pakilagay na lang ulit sa kahon. Bawal kasing mabawasan yan, ako ang malalagot. Baka naman pwedeng makabili kahit isa. Mukhang malutong eh. Malutong talaga yan, pero hindi kasi yan binibenta. Ibig mong sabihin, libre lang? Ah, hindi ho. Ang ibig kong sabihin, hindi ipinapabenta ng boss namin yan. May buyer na kasi at bilang na bilang yan. Bali, ano yan? Pinapadeliver lang o negosyo din talaga ng amo nyo? Oo, sideline ng amo ko to. Mahilig kasi sa business yun. Baka naman pwede kahit isang plastic lang. Pangkut-kutin lang. Pasensya na ho talaga. Bilang na bilang kasi yan eh. Wala namang nagawa si Mang Renan kundi sumang-ayon na lang. Tinulungan na lang namin si Kuya Staff na ipasok muli ang mga chicharon sa kahon. At pagkatapos noon, nagpasalamat siya sa amin, saka sumakay sa truck at tuluyang nagmaneho palayo. Nang sumunod na gabi, laking gulat ko nang papunta pa lamang ako sa labas ay bigla kong nakasalubong si Mang Renan. May hawak siyang supot at halatang nagmamadali sa paglalakad. Panay ang lingon sa kaliwat kanan na parabang may iniiwasan. Oh, Mang Renan, ba't parang nagmamadali kayo? Uy, ikaw pala. Huwag kang maingay ha. Umuslit ako nito oh. Sabay taas ng supot at nagpakita ng laman. Tara, kain tayo. Pero wag dito, baka may makakita eh. Pagtingin ko, misteri, malinaw na galing yun sa mga chicharon ng staff na nakita naming inilalabas kagabi. Ganun ho ba? Sige ho, kayo na lang. Magyoyosi pa kasi ko eh. Bahala ka. Ang sarap nito, grabe. Ang lutong, panalong panalo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang tuwa habang palihim na naglalakad palayo. Bitbit ang kanyang ninakaw na chicharon. Ako naman, sadyang tumanggi talaga, misteri. Dahil hindi ako sang-ayon sa ginawa niya. Malinaw na pagnanakaw yun. Pero hindi ko na rin siya masabihan ng diretsahan dahil hindi naman kami ganoon ka-close. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang lumabas muli ang staff. Bit-bit na naman ito ang mga kahon ng chicharon at gaya ng dati, dinala ang mga ito sa loob ng truck. Wala siyang kaalam-alam na nabawasan na pala ang dala niya. At bandang 3:00 nga ng madaling araw, umalis na naman siya upang mag-deliver. Lumipas ang isang gabi. Nakaupo naman kami ni Jessica sa isang bangkong kahoy sa harap ng punerarya. Nakabaso pa ang kwek-kwek na kinakain namin, sinasawsaw sa suka na may maraming bawang at sili. Ang sarap talaga nito, kuya. Buti may nagtitinda sa tapat kahit ganitong oras. Oo nga ang sarap. Suka pa lang, solve na. Kuya, sino yung nakatingin sa'yo? Habang nag-uusap kami, dumaan pala si Mang Renan sa aming harapan. May bit-bit siyang supot na nakasuksok lang sa kanyang kilikili. Agad ko siyang kinawayan. Uy, Mang Renan, kayo pala. Di ata kita nakita sa likod kanina. Kumain muna kami eh. At saka dito muna tatambay. Kapatid ko nga ho pala, si Jessica. Magandang gabi po.
Magandang gabi rin. O eto tikman nyo. Ito yung chicharon na tinda ng may-ari nitong punerarya. Pero wag kayong maingay ha. Atin-atin lang yon. Sige ho. Pero buti ho, hindi ko yun huhuli. Inaabangan ko talaga. Lagi kasing nag-iisa lang yung staff na nagbababa ng mga kahon. Kaya madali akong nakakatsyempo. Gusto ko sanang bayaran kaso ayaw naman niyang magbenta Kasalanan niya yun. Ayoko sanang tanggapin, Misteri. Pero mabilis niyang inilapag ang isang dakot ng chicharon sa aking kamay bago siya halos nagmamadaling tumalikod at umalis. Wala naman akong magawa kundi tanggapin iyon. Ay, kuya, chicharon. Ang sarap nito. Parang ang lutong. Ang takaw mo talaga. O sige na nga, kumain ka na. Kumuha naman ang kapatid ko ng isa at yung medyo malaki pa at dahan-dahan itong isinausaw sa suka. Sa unang saglit, normal lang ang lahat. Pero ilang segundo lang, biglang nag-iba. Unti-unting nagbago ang kulay ng suka mula sa kayumangging malinaw. Naging mapusyaw itong abo na kalaunan ay tuluyang naging itim na parang langis mula nang isawsaw ni Jessica ang chicharon. Napaatras si Jessica at ibinaba ang baso. Nakita naming pareho na pati mismong chicharon ay nagkulay itim, naging parang piraso ng hilaw na karne na may halong sariwang dugo. Kadiri, ano yan, kuya? Napatayo kaming dalawa dahil sa gulat. Ang mga piraso ng chicharon na hawak ko ay nabitawan ko rin. Kasabay nito, sumingaw ang amoy ng suka pero hindi na ito amoy suka. Malansa, mabaho, parang dugo ng bagong katay na hayop. Masangsang, amoy bulok at nakakaswa. Nanginginig ang kamay ni Jessica habang nakatitig sa chicharon na ngayoy para ng basang piraso ng laman at hindi na mukhang crispy na balat. Kuya, bakit parang hindi naman mukhang chicharon yan? Bakit parang sariwang laman? Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid ng punerarya. Biglang sumiksik sa isip ko ang takot. Parang bakit wala nang ibang tao sa paligid? Bakit kaming dalawa na lang? Jessica, bumalik ka na sa loob. Hahanapin ko si Mang Renan para masabihan ko siya. Hindi ko alam nung sandaling yun, Misteri, kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Basta't ang nasa isip ko lamang ay kailangan kong balaan si Mang Renan at baka wala siyang kaalam-alam na hindi magandang uri ng karne ang kinakain niya. At mula sa kabilang sulok, napansin ko nga si Mang Renan. Nakatitig sa pinto ng punerarya, malamlam ang mga mata at parang hindi mapakali. Mang Renan? Oh, ikaw pala. Gusto mo pa ba ng chicharon? Wala na ako Hindi. Pero yun nga ho yung sasabihin ko sa inyo. Ito nga Kanina pa ako nag-aabang. Inaabangan ko yung lalaki. Ang tagal-tagal. Dapat ganitong oras nakabalik na yun hihingi pa sana ako ng chicharon. Bitin yung kanina Kahit magkano, babayaran ko siya. Pero Mang Renan, makinig muna kayo sa akin. Ano ba kasi yun? Yung chicharon ho kasi parang bulok. Nung sinawsaw namin sa suka, nag-iba yung itsura nakakadiri. Anong nakakadiri? Ang sarap-sarap. Diba? Ilang araw ko nang kinakain yun. Paanong magiging sira? Asan yung iba? Ayun ho nabitiwan ko sa sahig. Natakot kasi ako. Dali-daling lumakad si Mang Renan pabalik sa kinauupuan namin kanina. Pero Misteri, hindi ko inaasahan
na pagdating niya at nang makita ang nagkalat na mga chicharon sa sahig, ay bigla na lamang niya itong isa-isang pinulot at kinain gamit ang mismong bibig. Nanlaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ko siya. At halos masuka ako lalo nang dilaan pa niya mismo ang sahig. Sinusungkit pati ang maliliit na piraso ng chicharon na natitira. Natulala ako, nanginig at hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang kausapin. Kaya naman dali-dali akong umakyat pabalik kina mama. Tulalang-tulala at hindi makapaniwala sa kakaibang nakita ko. Ikinuwento ko agad kina mama at papa ang nangyari at gulat na gulat din sila. Kinutuban sila na baka nga hindi baboy ang laman ng mga chicharon, kundi tao. Bigla kong naalala ang bangkay na nakita kong ipinasok nila noong unang gabi ng pagtambay ko. Sinabi nilang kusa nilang nililibing yun dahil charity raw. Pero bigla na lang pumasok sa isip ko, baka yun pala ang ginagawa nilang chicharon. Ayoko sanang magbintang misteri, pero dahil sa mismong nasaksihan namin ni Jessica noon, hindi ko na kayang baliwalain ang mga kutob ko. Simula noon, naging mas mahigpit kami sa pagbabantay kay Lolo. Natatakot kasi kami na baka pati mga ordinaryong bangkay ay kunin din nila. Gusto naming masiguro na ligtas ang labi ng aming mahal na lolo. Mabuti na lang at wala namang kakaibang nangyari sa kanya. Kinabukasan, kinausap kami ni mama. Mabuti na lang at ito na ang huling gabi ni tatay dito. Bukas ililibing na siya. Tulad kagabi, wala munang aalis sa pwesto ha. Dalawa ang gising habang ang iba nagpapahinga. Sumang-ayon naman kaming lahat. Tahimik ang paligid, tanging ang lamig ng gabi at amoy ng kandila ang kasama namin. Pero pagdating ng bandang 2:00 ng madaling araw, bigla kaming nakarinig ng malalakas na sigaw mula sa kabilang kwarto. Mga sigaw na puno ng takot at panginginig. Jeric, ano bang nangyayari? Silipin niyo nga ng papa mo kung anong nangyari sa kabila. Pero bilisan niyo lang ha, bumalik agad kayo. Sige po ma. Pa, tara, tingnan na natin. Dali-dali kaming lumabas ni Papa at sumilip sa kabilang kwarto. At doon nga misteri. Gulat na gulat kami at halos hindi makapaniwala sa aming nakita. Iilang tao lamang ang naroroon, ang pamilya ni Mang Renan. Lahat sila tulala, mangiyak-ngiyak at ang isa naman, todo ang pagluha pero walang magawa. Si Mang Renan kasi misteri. Kagat-kagat ang putol na braso ng kanyang yumaong tiyo. Nanlaki ang mga mata ko, nanigas ang aking katawan. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Pero malinaw na malinaw kong nasaksihan kung paano siya unti-unting nagbago. Simula pa lang nang matikman niya ang chicharon ng punerarya. Maya-maya nga, dumating ang ilang kamag-anak na lalaki at agad siyang pinigilan. Pilit nila siyang inaawat habang siya naman ay nagwawala. Nakatitig sa lahat na parang hayop na gutom. Ayon sa ibang kakilala niya, baka raw hindi lang matanggap ni Mang Renan ang pagkamatay ng kanyang tiyo. Idola daw kasi niya ito mula pagkabata, kaya raw siguro nabaliw siya ngayon. Pero misteri, alam kong hindi iyon ang totoo. Matinong-matino si Mang Renan noong una pa lang. Nagbago lamang siya mula nang matikman niya ang chicharon ng punerarya.
Mula noon, nilipat daw nila ang labi ng kanyang tiyo sa pinakamalaki at pinakamahal na kwarto sa dulo ng punerarya. Doon na lang sila nagbantay kaya hindi na rin kami muling nakabalita pa tungkol sa kanila at tungkol kay Mang Renan. Matapos ang libing ni Lolo, isinabay na rin naming ilibing ang alaala ng gabing iyon. Isang bangungot na hanggang ngayon hindi ko pa rin malimut-limutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento misteri. Sana po ay ipagpatuloy niyo pa ang pagbabahagi ng samut-saring istorya, lalo na ng mga kagaya kong may tinatagong kakaibang karanasan.